So, ayan, okay na daw. CD lang daw tayo dun sa Strapi test. So, meron na tayong, kung titignan natin to, ito yung itsura ng ating Strapi. No, so, to run this, ang kailangan daw natin gawin is mag-install muna ng dependency kasi di natin siya in-install. So, ban install. So, mag-install tayo ng dependency sa ating Strapi. Naka-latest ban ako guys, no? Ang daming bago dyan at ang daming performance bumps. Oh my god, so okay. Now ban dev para mag-spin yung ating Strapi server. And ayan na, nag-spin na siya, no? Ito siya guys. Located sa localhost 1173. Oops. Ito na yung ating Strapi, no? So, Mike, Biora, tester at gmail.com. Yung password natin is password tama ba? Parang hirap. 111x. Okay, let's start. So meron na tayong Strapi and yeah, gawa tayo ng sample content type. Set up muna natin to, yung ating API tokens. So read only, I think nandito tayo, pwede natin gamitin yung read only. Hindi naman tayo modify. Check natin yung permission ng read only. Ay, wala pa tayong gawa muna tayong collection. Collection type, let's say simple, lang, home page. Gawa tayo primitives. Gawa tayo ng primitives. Paano nga ba? Primitive. I don't know. Gawa tayo ng primitive, no? Then, pangalanan natin tong link. Continue. Text. Title. And href. And target. Okay. Tapos gawa pa tayo ng isang primitive and ng image. Placeholder. Primitive. Continue. Ito yung may title. And another one. Description. And then, no. Ano dapat? Media. Image. Save. Next is gawa tayo ng collection. Paano itong landing page? Then advance, pwede nating i-turn on yung internationalization para matest natin yung pagiging robustness ng ating blocks renderer. I-activate natin yung internationalization. And at the same time,
yeah, pwede nating cancel muna natin ito. I-activate muna natin yung internationalization natin. O yung I-18N dito. At ayan na. Nagkaroon agad tayo ng problema ni React. Kay React yan guys, hindi yan kay Strapi. Ganyan lang ang solution dyan. Clear lang natin yung ating cache. Oops, sorry. Gago na. Na-clear ko ata pati session. Upal. Si Raul. Ayusin ko yung pag-clear. Na-copy ko ba yung password ko? Buti na-copy ko. Ulit tayo. Dapat hindi ito naka-on. My bad. Kaya ganyan lang dapat. So, ano dyan? tester@gmail.com. Yung password natin is... Ayan. Okay. So, balik tayo sa internationalization. Yung kaninang issue, sa React yon guys. Kasi tinamad nata silang i-update yung... I don't know, but sa React yung issue na yon and Vite. So, kung gawan sana nila to ng Vue version, kagaya nung NF8, or ng Svelte, kung mas maganda, parang packet base. No? Mas maganda, may iwasan yung ganung issue, no? Yung sa bit caching. Okay, so pangalanan natin tong, let's say, ano ba magandang language? Filipino. May Filipino kong nakita. Ayan, no? So, ayan. Save. Pwede natin siyang gawing default, but gusto ko default yung English. And balik tayo doon, then gawa tayo ulit ng single type. No? Sorry dito. Skip natin yung tutorial. Meron tayong primitives na pwede natin gamitin. And dito gagawa tayo ng single type. Let's say, landing page. Then, yeah, on natin yung internationalization. And, wait lang, may mic ko. Okay, I'm back. So, meron tayong landing page. Pwede tayong gumawa ng sample. So, ito yung ating landing page. Home. Welcome to my next million SAS. Ayan, ano. So, short. Ay, di. Name lang pala yan. Title. Heading, title. Add field. Then, pwede tayong maglagay ng image, no? So, kuha tayo ng component, kunin natin yung existing component, select natin yung primitives nating image placeholder, then yung name para ma-query siya, no? Kailangan natin siya bigyan ng name. So, ano yung name? Lagay natin ang image. So, ito yung i-query natin sa ating backend. Then, finish. Repeatable component. No, hindi siya repeatable. Pwede natin gawing repeatable. So, pwede natin siyang i-populate ng i-populate. So, ayan. So, array siya, no? So, dapat, sorry, images. No, finish. And, single na lang, sorry. Para mas madali. And I think, yan na, no? Then, gawa tayo ng content. Ito yon yung ating library na ginawa is para dito kasi walang Svelte version for this. No, walang Svelte version for this. So, para itong content, then finish. So, save. I think pwede rin natin dagdagan ng links, no? Like, maybe a component, link, then, I don't know,
ano na lang, component, existing, then yung links, no, repetitive siya. Save, then save. So yan na, meron na tayong block. And I think kakailangan natin yung npm QS. Ito, kakailanganan natin to para ma-parse natin na maayos yung ating Strapi. Kasi yung ano nito? Strapi SDK is hindi talaga siya friendly kay Svelte, guys. Svelte and SvelteKit, hindi siya friendly. Isa siyang bullshit. Pang-react lang siya, guys. So, gagawa tayo ng sarili natin using this QS. And, yeah, nagawa ko na yan. So, hindi tayo magkakaproblema dyan. And dito sa Content Manager, dito natin yan gagawin yung landing page. So, kung makikita nyo, meron tayong sobrang straight to the point na parang CMS experience na pwede tayong magdagdag ng maraming link. Then, etong link na to, pwede natin tong i-render as buttons sa ating front end. No? Then, pwede natin ma-define yung value. Parang nagwo-WordPress, no? But, with the benefits of speed and, alam nyo na, no? Security. So, ayan. No, so, yan yung itsura niya. So, pwede natin itong welcome to my next million SaaS software as service. Then sa Filipino, sa Tagalog, pwede natin siyang gawa ng Tagalog version. No, so ipapublish lang natin to. Then next step is what ay image? Wala tayong image. Random landing photo. Ito na lang, ano. So, I don't know kung gumagana sa Strapi to, yung copy link address. And try natin mag-upload ng image. Hindi gumagana, guys, no. So, kailangan nating i-download siya. So, save image. Desktop. Ayan. Then, dahil wala tayong, gagawa tayo ng sarili nating storage dito. At I believe tayo ay naka SQLite, no? So, as long as possible, built-in lang yung database natin. I mean, yung storage natin. And, ayan. So, yan yung sample asset natin. Then, i-ano natin yan dito. Image. Ano ba magandang title? Man fishing. So yan, i-check nyo lang. Then, yan na. Then yung content. Ito yung ating content actually. So, let's say, I don't know. I'm stuck at brainstorming. I think, pwede nating itanong kay AI yan. Ito yung Strapi natin. Gawa tayo ng description, then ipo-format natin using rich text editor. I mean, rich text block editor ni Strapi. So, this is stunning, sealed house, post live. So, copy lang natin yan. Balik tayo dun sa Strapi. Then, pwede natin tong, I think, gawa tayo ng mga simpleng ganito. Like, underline, dramatic, backlight, bold, then the water, I don't know, but kailangan lang natin hindi mo tayo maglagay ng quote dito. Pwede natin itong ilagay sa quote, actually. Tama ba?
No. Coat. Yeah, like that. Then, this stunning silk house. Tanggalin natin to. Gawin natin tong big fish. Then, ito yung gawin natin ating heading 2. Ayan, ano? So, meron tayong parang gantong content management. Parang Notion, ano? Then, publish. Then, gagawa naman tayo rito ng links. Ang title nito, click to view more. Then, yung link natin, I don't know kung saan papunta yan. Let's say, papunta dito. And yan yung URL natin. Target is blank. Pwede pa tayo magdagdag ng button kung gusto natin. I-render lang natin yan as array. Then, publish. Meron tayong content. No, next is gagawa tayo ng Tagalog version. Which is yan. Then, napakahirap nga naman. Uulitin mo pa yung value nung kabila. Meron silang, to make everything easy. So, meron kang way to repopulate it. But, this time, i-convert mo na. And dito, gamit na lang tayo ng translate. English, Filipino. Then, kunin lang natin to. Ayan, copy. Then, yun yung ilalagay natin dito sa Strapi natin for Tagalog version. No? Okay, sana kung may built-in AI dito, no? Lagyan nila. Tapos, kusa ng mag. And at the same time, this one, meron tayong Tagalog version sa ating asan yung isang code base? Ito. Which is ito. Ito yung unang paragraph. So, nandito yan. I don't know. Try natin to. Larawan. Tignan natin to. Kahanga-hangang larawan. And ito ay, I believe, 3? 3 ba yun? Publish muna natin to. And balik tayo sa English. Heading 2, sorry. So, heading 2. Ayan. Then, ito naman yung pangalawa, yung naka-quote. Ayan, so meron na tayong, then gawa na tayo rito ng random na bold. Ayan, then underline. Para makita natin kung magana naman. Okay, publish. So, meron na tayong content. Paano naman natin ito ngayon ipiping sa ating front end ng maayos, matiwasay, at walang problema. So, to do that is, i-activate muna natin yung security na itong landing page using here. I think API tokens, skip, then sa read-only, check natin yung landing page. So, by default, meron na siyang find. So, pwede natin gamitin yung token nito, no? Via regenerate. Gagamitin lang natin yung token na yan para ma-fetch natin siya sa ating client side or sa ating front end. So, to do that, set aside muna natin yung ating renderer. And, mag-open tayo ng bago. Mag-spin tayo ng bagong SvelteKit project. And make dir renders to Rappi. I don't know. Teka lang.
Render Strappy. CD render Strappy. Ano na kung pwede sa Postman mag-local? Pwede naman eh. Try natin sa Postman. Para din na tayo mag-spin pa. Test natin. Kaya lang. So, ayan siya. Nakalagin tayo sa Postman. I'm not sure. Send new request. Paano ba to? Paano ba to guys? Virgin tayo sa Postman. Hindi ko lang alam kung gagana yung local. Pati ang sabi dito is custom natin. Hindi nakikita. Back na tayo. Ay, save natin to. Sorry. So, ito yung API. I'm not sure kung pwede yan. Sa local. Then, ito yung API natin. Oops. Kailangan natin mag-download ng desktop. I think to fix this, i-curl na lang natin. Kailangan lang naman natin yung metadata. I can curl this. Kailangan lang natin guys yung metadata. No? Pwede naman nata sa web page. Test natin. Ayan, hindi na pala. Ito na. So yung kukunin lang natin dito is yung ito yung content. No, pwede natin gawing tong sample. Yung content. Then, iti-testing natin siya. So, kakopy lang natin to guys. But yeah, wala tayong way to query what we call this, the photos, no? Kasi kailangan ma-query din natin yung photos. So, I don't know. But I think kailangan natin gumawa talaga ng project. Which is sobrang... Yeah, para makita nyo na rin yung process. Siguro. Render. Wala lang. Ano ba yung ginawa ko? Render, Strappy. Cursor dot. Ayan. Ban XSB create. Okay, minimal TypeScript, prettier entailment. Ban. Idol mic. Hello, Sir Pritz. Kailangan natin i-install yung QS, gaya nung sinabi ko kanina. Ito, no. Kailangan natin to para ma-parse natin yung katakot-takot na link, kasi nga hindi gumagana ng maayos tong SDK natin, yung Strappy SDK. Sira siya sa SvelteKit. So, kailangan nating gumawa ng sarili natin. Install QS. Or I think ban add QS. Ang bilis, hindi ko na siya na-cancel. So, installed na yung ating QS. And, I don't know. May check lang tayo, guys.
natin yung ating lumang project. Ito. Ayan. So, pwede natin itong patakbuhin via Bandevright. And live siya sa 514. 574. So, ito yung ating SBLKit app. And dito, samplein natin i-render yan. So, dito gagawa lang tayo ng ENV, right? ENV. Then, pangalanan na lang natin yan ng, I don't know, private Strapi token. Then, dyan natin ilalagay yung ating Strapi. Hindi na natin to kailangan, guys. Sorry. So, yung ating Strapi token, na-save na ba to? So, queryable siya sa ating ano. Ito lang tayo sa API token. Kunin natin itong read-only. Gamitan na yung read-only. Regenerate kasi nakalimutan ko. Copy. Then, balik tayo doon. Nawala na naman tayo. Ito. Ang dami na nakabukas. So, ayan, ano. Pwedeng ganyan or naka-string. Then, gawa tayo ng public Strapi base URL. Then, yung base URL natin is actually yung ating local, which is this one. Ayan, ano. So, sa hooks, may hooks na ba to? Wala siyang built-in hooks. Hooks.server.ts. And ano yung mga ilalagay natin dyan? I think yung internationalization. So, import natin yung type handle. Mag-go to import yun. Handle, Strapi, type handle. Ayan. Then dito, kunin natin yung event and yung resolve. Ayan. Then what next is return natin yung resolved event. So dito kailangan natin ma-trigger yung internationalization. No? So sa query params. At pwede natin siyang isend sa local. So pwede natin siyang gamitin sa server. Any server page. Or kung tawag na ito, remote function, no? Pwede natin siyang ma-query sa kahit anong remote function. Remote function na hindi pa stable pero ni-release nila agad. Event.loc, I don't know. Event.cookie. I-save natin siya sa cookies. Get, then ang kukunin natin dito, I don't know. Locale. Then en. Yeah, pangalan lang natin tong locale en. And pag di siya available, i-default natin sa en or I don't know, PH. Ano ba yung internationalization natin? Yeah, PH. I don't know what it's called. Wala bang way para mabago to? Kaya mo na. Yan, PH, no? PH, yan yung ating, and kailangan natin siyang i-save sa appdts. No? Sa locals. And comment lang natin to. Oops.
Actually, may mas mabilis na way eh. Ewan ko ba't ginagawa ko to. Pwede nating basahin yung docs, hindi query natin yung images. Ganun na lang ba? Or tahakin na natin to? Mas matagal to eh, but I don't know. Ganito na lang. Okay, pangalanan lang natin locale to, sorry. Locale. So ayan, meron na tayong pang-handle niyan. Then I think i-export na lang natin yan via sequence. I think kahit di na naka-sequence, export na lang dito siguro. Automatic na yan. Yeah, but gamit tayo ng sequence para modular. Ayan. So tapos na yung ating middleware. So meron tayong middleware na nagde-detect, nag-i-store ng locality. Kung English ba siya or Tagalog. Then pwede natin yung gamitin dito. But for now, gawa tayo ng server. And I don't know, sobrang complex nito guys, in my opinion. Kasi ito'y build on top of QS. And hindi ko to ginawa. Nakuha ko lang din to sa Svelte, sa senior ko na nag-i-Svelte. And kung gusto nyo, kopyahin nyo na lang kung nag-i-Svelte kayo. Gawa na lang tayo rito ng server, I think. I don't know. Then, luwi tayo rito ng Strapi REST.ts. Paste lang natin yan. And yung QS, kailangan yata ng types, which is this one. And hindi na siya nagre-reklamo. So yan yung ating foundation, no? So di na natin kailangan gumamit ng SDK ni Strapi or ni kasi yung SDK ni Strapi is para lang talaga siya sa React, guys. Tinry ko siya, tinry ko best ko. Di talaga siya fit sa Svelte kit. And mag-query tayo ng components, no? Kagaya nga ng sabi ko, tayo nito ng components. Then, ano yun? Landing page. .ts. So, para ma-query yan, kailangan lang natin, ano, may type ba tayo? Yan, naka-export naman yung type for single and for list. Ang gagamitin natin is yung single. So, import muna natin itong Strapi get single. Then, import type ng landing page. Kung meron tayo. But wala tayong type ng landing page. At hindi tayo naka-TypeScript. Hindi pa ganun ka-stable yung type generation ni Strapi. So, gagawa tayo ng dummy typing ni Strapi. No? Types, TS. Oh my God, ang daming kaganapan, ano? So, yung media ni Strapi is, I believe, may copy ako. Yeah, may copy ako. Ayan yung copy natin. Yan yung copy natin, ano? Sa media yan. Sa picture ni Strapi. Generated lang yan ni AI. Galing dun mismo sa Strapi. Pwede natin pwede nyo makopyahin yan. Ayan lang naman siya. At tinatamad na akong i-retype yan. So, gagawa natin ng type yung... Actually, may type generation to, but no, hindi siya ganun ka-stable for local development. Stable lang siya for cloud approach. Sorry. Hindi siya stable sa local at hindi rin siya stable sa cloud. Tested it by myself na. Hindi ka guys sa Supabase, sobrang stable ng type generation nila. Sobrang smooth. But, yeah. So, gagawin natin to ng types. Ano? So, meron tayong heading, title, image. So, unahin natin yung primitives natin. Ito yung primitives natin. Ano? Like, primitive types. So, meron tayong export type.
nga ulit yun, image placeholder, which is title, description, string or null, description, string or null. Then yung image is Strapi Media or null. No, ito yan, no, yung Strapi Media. Ayan, yung image yan. Yan kasi yung type ng image. No, kapag nag-generate kayo gamit yung Strapi type generation, ito rin yung same na same yan, yung output. And yan yung ating types for image placeholder. Para naman dun sa isa, sa link, is, ano nga ulit pangalan nun? Link. Which is merong title, string null, href and target, no? Href and target is yan, no, yung button attribute, yung blank, self, parent, and tab. But yung default niyan is yung self, but kailangan nating i-define yan, no? Kasi nga naka-CMS tayo. Then for the last is i-define natin yung type nung ating landing page, which is this one, no? Type, I think, export interface, landing page, and extendable natin siya, no? Extend Strapi Media fields, no? For future group. And dito, meron tayong heading title, meron tayong image, which is hindi siya repetitive. And dito, repeatable component. Makita nyo, repeatable. So, siya siyang array. So, ang gagawin natin is, lagay tayo itong title, string, or null. Yan yun. Heading title, sorry. Heading title, then image. And image. But yung image natin dito, yung type niya is image placeholder, which is yung dinefine nating type kanina. Oops, ano yan? Image placeholder or null. No, then content, rich text block. No. Wala pa tayong typing dyan, but yung library natin, meron akong ginawang types dyan. So, pwede mo siyang ma-import, but doesn't matter na. No? Any na lang natin yan. Any. And sa links is the type link, which is in array kasi nga repeatable component siya. Ano ba? Links, which is link array or not. So yan na, yung type ng ating landing page. Then pwede na nating i-continue to, yung ating landing page kasi meron na tayong typing ng mismong landing page. So first, import natin yung landing page. Ayan, nadidetect na nung AI. Then export tayo ng function. Let's say get landing page synchronous. Then lagay tayo ng ops, locale, I don't know, string, and what else? I don't know. Tanggalin muna natin yan. So dito, ang kailangan natin is yung locale and yung fetch property ni belt galing sa ops. Okay, tama. So ops, and dinetect niya na type fetch. And pwede natin siyang i-default, I believe. Sa ganito, papayag ba? Pag yung locale is undefined, same sa fetch, papayag yan. Okay, nice. Okay, so naka-default yung ano natin sa ganito. So kung walang locale, gagana yung function natin. Basta mag-provide tayo ng fetch. So now sa params, no? Teka lang, malit ata yung aking code dito. Ayan, sa params, sorry, ang lit nyo nung aking code.
Hindi ko napansin. Tama na ba yan? Ayan. Ay, dito. Yeah, this one. So, tayong cons, params, and populate natin yung, I don't know, ayan, dinetect na ni AI. Then, dito natin i-query yung ating, what we call this, Strapi, no? Using populate all, same na same sa standard library. Pwede tayo mag-try catch dito. Try catch. Cons rest. Await. Strapi get single. Then pasok natin yung typing. At same time yung API endpoint, which is landing pages. I'm not sure kung yan yun. Check na natin. Kasi yung no, walang S, landing page lang, no? Landing page, no? Then params, fetch, then return natin dito kung success yung try catch natin, data, rest data, and error becomes null. Same here, return lang natin yung data as null and return natin yung error as error. And that's it. Populate all. Kunin natin lahat. And testing natin siya dito sa ating layout load or plus page server na lang. Yeah. Then kunin natin dito yung locals and yung fetch. And import natin dito yung get landing page. And that's it. And I think mas maganda kung diretso na natin to. Landing page. Data. Ayan, ano. So, direct load na natin siya sa client side. And to check this out, kunin natin yung data, of course. Then, inspect natin. Inspect run data.landing page. No? Or, pwede natin yung i-render dito ng naka-JSON stringify landing page. Yeah. May format tayo ba? Yeah, null 2. So, check natin yung server natin. Try natin yun mag-reload. Null, yung ating data, why is null? Yung ating env ba is alright. Is to wrap, hindi, mali, dito yan. Yung server. Tama naman yung env natin, guys. Okay, tama naman. Strapi token. Okay, all correct. Bakit hindi siya nag-ping? Error ba? Wala namang error sa API. Baba wala tayong kini-query. I thought you gana yan. Anyways, query na lang natin para all goods. Ano ba yung mga laman ng ating Strapi? Meron tayong images. Image. So, image. Populate.
I think yung, I don't know, yung image, no? Ipapopulate lang natin yung image para makuha natin. Image. Next is yung links. Sa links wala naman. I think yun lang. Yeah, yun lang kailangan natin. Okay na yan, yes. Ayan, ba't di siya gumagana? It should work. Baka ayaw niya nung API natin. I don't know. Try natin yung isang API. Ba't gumagana sa Postman? Ay, hindi. Sorry. Gumagana siya dito. Ayan, nagre-read. And, I don't know. Wala ata makitang locale. So, try natin maglagay muna ng locale, guys, sa cookies. I think wala siyang makitang locale. That is why. Kasi yung locale natin is empty at the moment. Pwede mo maglagay dito. Paano ba mag-insert? Bawal mag-insert ng locale. Gawin na lang natin, gawa tayo ng button na mag-i-insert siya ng locale. Saan ba yung code base ko? Dami kasi nakakuha. Gawa tayo rito ng button, guys. Toggle, locale, and I don't know. Hindi, mali. Itong locale na to, ito yung magti-trigger ng locale para mag-read na yung data natin kasi empty at the moment yung locale natin. It should store in cookie in name of the locale. It's like this. I think okay na yan. And gagawa siya ng button na switch. Magsi-switch nung locale from Tagalog to English. And yun na yun. No? Mare-render natin yung data and matitest natin yung component natin. Rich text blocks. I don't know. Yeah. Dami kong ginawa, no? Pwede naman natin i-ano na lang, i-curl na lang. May ano naman yan, si Strapi, may documentation for standard querying. And ayan, no, ginawan niya na. Ang dami niyang sinabi. Paano niya na-install sa client side yan? Paano niya in-store? Oh my God. Oh, via server. Asan yung server?
Ito action. Set locale. Then sinet niya directly sa server using form action. Not bad. So, currently Tagalog tayo. And nag-persist nga ba? Hindi man nag-persist. Interesting. Dapat PNU US. I don't know. Let's skip this shit. And back to client. Baguhin natin yan. EN lang dapat to. EN. Yeah. Yan natin kung nag-fetch yung locale natin. Pitch fill. Ayan, no. Nag-fetch na yung data natin for EN. But hindi niya nalulocate yung para sa... Kasi hindi ko alam kung ano yung tamang ano niyan. Locality. Fill PH. So, fill PH lang daw dapat. Fill PH. So, balik tayo doon. Fill PH. Ayan. I think this one will work na. So, pag, ayun, gumana na yung sa Tagalog, no? Okay na siya. And that's it. Meron na tayong sample data na pwede nating edit. Hindi siya na-i-inspect. That's weird. May inspect landing page tayo. Okay, I think that's all we need. Console, ito yung ating, ito yung image. Makita nyo may image. Ito yung ating content, which is rich text blocks. Ito yung gagawa natin ng renderer. So, ang gagawin ko is, ikakopy ko yung sample nito. Copy object. Yun yung ilalagay natin dito sa ating, saan yung isa nating ano? Ito. No. Yan yung ilalagay natin. Then, i-render natin siya dito as content. Then, to see it in action, close natin to. So, ayan, ano. So, ito yung ating, ano, ba't hindi nag-render yung image for some reason? Kasi wala naman tayong nilagay na image. But ayan yung ating svelte renderer looks like. And yung issue dito ata is pag gumawa tayo ng button, no, na nag-hover nito. Let's test this out. Next. Our update content in SPA way. So pag nag-on click tayo rito, it should, I don't know, I think pwede natin itong gawing array of contents. So, ganyan. Then state. I don't know. Yeah, it should be state. Mimic natin siya. Cancel natin. Should be state. Let content state blocks content
Ayan, no? So, naka-state siya. So, pwede natin siyang i-update anytime. And dito, gusto ko maging Tagalog to. Pag kinlik ko yung update content in SPA way, via content, then to get the, ayan, nag-update naman siya rito. Weird. Wala naman palang issue. Anong pinuputakti nila? Wala naman palang issue. What a weird people. Yeah, let's try get the Tagalog. For Tagalog, mapin natin tong object. Siya ngayon yung ilalagay natin para maging Tagalog. Ayun! Hindi siya gumana, no, for Tagalog. Kita nyo. Pag ni-reload ko, hindi siya gumana. Kahit sinet natin siya dito. Ayun, sinet natin siya. Nang nakatagalog na. Ba't gumagana siya pag in-empty natin? Pag empty array. Ganyan. Ayun, nagbubura siya. Ba't hindi nagpe-persist yung data? Pag nag-update tayo. Which is, Yun yung issue na i-fix natin sa ating Svelte block renderer. so, ang naisip kong una dyan is yung derivation mismo dito sa ating blocks renderer. Saan ba nag-umpisa yan? Ay, dito. Sa loob ng blocks. Kasi as you can see, gumagamit tayo ng context. At same time, yung subscription ata natin sa context is hindi reactive. Yeah, this one should be, I think, should be reactive. Like in derive. Yeah, like this. And so, Tagalog na siya, no? So, ulitin natin, reload, English, pag in-update natin, hindi pa rin gumagana. Hanggang saan ba ang ano nito? Hindi pa rin gumagana, guys. May error ba? No, walang error. Malinis ang lahat. Hanggang saan ba ang level of reactivity ni block component? Ito ba dapat yung i-reactive natin? Sino-sino gumagamit ng context? Wala. So, tama lang. Ano? So, ata kailangan nyo naka-derive. Let's try. Reload. Hindi rin nag-update, no? Why? Ang pinaka naiisip ko is gumamit ng key. No, gumamit ng key. So, pag nag-change yung content, guys, ano, sakit ba ito ni Svelte? Yeah, so pag nag-change yung content, is, yeah, mag-update siya into Tagalog, but hindi rin gumagana. Why naman ganun, bro? Dito ba dapat yan? Yeah. Yan dapat siya. But, I don't know.
kailangan niya nating matanggal yung key. Yun yung goal natin. Kasi by theory, di naman talaga natin kailangan ng key. Tanggalin natin yung key. Oh my God. Kasi reactive na siya eh. Is it the resting? Causes all of this. Reactive ba yung rest? It should be reactive. So try natin tong ilagay, ibalik natin siya sa derived state. Then gagawa tayo ng effect. Para mapakinggan natin yung block component. No, so dito naka-English version siya. But pag change natin, ayun, hindi nagti-trigger yung derive. So meaning hindi nag-a-update to, guys. It's a fucking context nga kasi. Paano ma-update yung context? Ini-store natin siya kasi sa context. How to update this? Wala tayong way, no? Dayain na lang natin, no? So dito pag nag-update yung content is yan lang talaga yung solution, no? Ayoko nang kalkalin pa yung code base. So dito na lang natin ilagay yung key para hindi na nila nilalagay yung key sa code base nila. And I think yun na yun. Ayan, gumagana na, no? So pwede na ma-render yung larawan. Ayan. So, hindi nila kailangang ilagay pa yung mga key sheets nila. So, okay na yan. Reactive na siya, guys. I don't know kung dapat ko ba itong i-expose sa kanila or wag na. I don't know. Okay, i-push na natin to, guys. Ang haba naman kasi ng title na to. Okay na, na-push na natin. Isang push lang. Key blocks for content changes. So ayan, updated na yung ating try nating i-publish sa NPM. Yung napakalupit nating NPM. NPM.
password. Get password reset. Check down natin yung ating Gmail. Anong password do not match? Ano yan? The fuck? Anyari guys sa ating NPM? Oh my god. Paano kaya disable to? Ito ganyan-ganyan pa. Gusto ko lang naman mag-login. So, yung ating napakalupit na packages is ito. 2 months ago. Oh my god. So, ngayon makaka-receive na siya ng update. Weekly downloads for pumatak siya ng 65 to 4. And that's it. And yeah, papublish tayo. Paano nga ba mag-publish? Para mag-publish is, I think, npm version. Ayan. Punta muna tayo sa main. Delete natin to. npm version patch. Ayan, in-update niya lang yung ating package JSON from 1.0 to 1.01 np banaran package para i-build. I-compile ulit yung ating okay, I wanna see it myself. May nagbago nga ba? Meron niya ba? Wala. Wala naman nagbago. Ay, hindi siya sorry. Luma to guys, my bad. Kailangan natin i-pull yung latest. Nag-merge nga pala tayo. Ang tanga ko naman. Ang tanga-tanga ko naman. So, ayan. Ito yung latest, no? Then, ayan. Is npm version patch para already exists na daw. Tama ba? Package JSON. Okay, already exists na nga naman. Then, banaran package. npm login. Login muna natin yung npm natin, ano. Ba't kasi laging naggaganto? Puta, ang weird.
Amat sila. Kaka-enter ko lang, enter na naman. Di ba mag-choke yung ano nila dyan, mailer nila. Okay, authentication success. Close na natin yan. Balik tayo doon. And okay na daw, nakalagin na tayo, no? Next is publish na natin. npm publish. And okay na. So, try nating i-reload to. Ayan. Meron na tayong version, I don't know, 1.1 na walang change log. But yeah, I think okay na yan. Then, to experience it, i-click lang natin to, then ilalagay natin to sa ating Strapi Renderer project. Close na natin to, tapos na tayo dito. Oops, may changes. Push natin tong changes, guys. Then, exit na natin tong renderer natin. And this one is, this two. And dito tayo sa ating Strapi test. Ay, backend. Ito yung backend, sorry. Hindi natin ito kailangan. So, dito tayo. So, pwede natin itong i-exit. Okay, Strapi, render Strapi. Render Strapi. Clear. So, pwede na natin gamitin yung latest package natin. Dito sa ating, close ko na to, dito to kailangan. Dito sa ating project na Render Strapi via npm sbr Mikey. No, so, dito sa sample natin, din yan. Pag ni-reload natin, ayan, itsura niya. And wala na to, din natin kailangan. Same as this. And, yeah, so, ito yung ating local. So, nag-change tayo, right? But we don't have way to render the rich text blocks editor. Kasi yung rich text blocks natin, kung makikita nyo, ayan, nakaganyan siya. Ito yung content natin, ayan, o. Then, nakaganyan siya, naka-array type siya. So, to fix that is, yun, gumawa tayo ng sarili nating renderer. Kasi nga, wala namang Svelte version si Strapi renderer, no? Pang React lang. So, ginawa natin siya ng Svelte version. Kung nag-i-Svelte kayo, available na yung ating Svelte Blocks Renderer Strapi. Go lang, try nyo. Mini-maintain ko naman yan kahit papano. And friendly siya pagdating sa styling. Kung kayo naka-shad CN or kung gumagawa kayo ng library, pwede nyo yung targetin nyo na lang yung class. And okay na yun. But meron tayong modifiers, but I don't know kung pasok yan sa use case nyo. Kasi yung modifiers na to is very React. Kapareho kay React. Kasi nga, yung goal natin is ma-port lang naman yung React version. Ito, no? So, malamang kailangan ko siyang ilagay kasi yung iba galing din sa React. So, malay nyo, kakahanap sila ng experience na mala React. Wala tayong magagawa. Ayan yun, nandyan lang yan, yung modifiers. But pwede nyo naman targetin yung class. Yung class lang ng element. Then, since naka-Tailwind 4 na tayo ngayon, alam nyo na, targetin nyo na lang siya doon. And, ano nga ba? So, gawin natin itong makakatao kasi ang pangit niya naman tignan. Yung standard dyan is gumamit ng Svelte Unpick para ma-render yung image galing yeah, alam niyo na yan. But, hindi na tayo gagamit ng Svelte Unpick. Naka-local lang naman tayo. Hindi nyo rin mapapansin yung pagkakaiba. So, buray natin to. Meron tayong tagger locale. Lagyan niya natin ito ng style. Plus, padding 2, BG, green, 300, rounded large, text white. So, yan yung ating locale change. Sobrang
Ano naman yan? Maybe 500. So, ito yung ating local changing. Ano natin yan? Main, height, screen. Okay na yan. Wala tayo maglagay ng flex, padding, 4. Main flex, flex call, gap 10. And this should be section. Should be, I don't know, fixed. Top 4, right 4. Yeah. So, meron tayong ganito. And at the same time, pwede nating ma-render ngayon yung ating, ito, yung rune spec natin. Kung titignan natin yan. Reload lang natin. Ito yung ating data. No, so, ano yung una nating i-render is yung heading title. No, so, do that is H1 heading title. Oops. I think ganito yan. Yeah. Then, no heading titles. No time fallback. Then, class. Excel vault. So, yan yung ating yeah, tanggalin natin yung pagkakaano nito. Huwag natin siya i-fix, guys. Margin left auto na lang. Okay na yan. Then, text center. Gusto ko nasa center lagi to. Next is, lakihan niya natin yan. Sorry. Siguro, 5 Excel. And, yeah. Max width. Large. Tracking widest. Ayan, maligayang pagdating sa aking susunod na milyong SAS. So, pag tinagal ko yung English, welcome to my next million SAS. So, yan yung ating content renderer. Ito yan, Then, yeah. So, nakuha nyo naman yung concept ng ating strappy sheet. Kita nyo. Then, pwede naman natin yung i-render yung iba pang part niya, which is located naman dito. Which is yung content, heading title. Yeah, ito yung content niya. Yung image niya is ito. Then, to do that, I don't know. Kailangan natin import yung public, import public, yeah, base URL. Kasi i-render natin dito yung image. So, hashtag if there's data.image, i-render natin siya, guys. As ganito. I don't know, width and height. So, kailangan ng fallback, else, no image. Heading 4, rounded large, BG gray, 300. Mapapansin nyo, hindi nagre-render yung ating image. Why?
meron tayong yung image natin ay isang object, sorry. So may description pa pala siya. Sorry naman. Yeah, no image. Yun dito, gawa tayo ng H2 data land image that. Ayan, no. Meron tayong title. Then, lagay natin dito yung if image.image else if img src yeah. So, image, yeah. So, hindi siya nag-render kasi hindi pa natin na ipapasok sa SRC. Hindi, naipasok na. Why? Lagay naman tayo. Oh, undefined daw yung URL. Why? Ang image siya. Oh, walang preview URL. Why naman ganon, bro? Bakit walang preview URL? Walang preview URL? So, ano ibig sabihin yan? May security issue sa storage? I don't know. Wala namang storage dito. Weird. Gamitin natin itong full access token. It's still undefined. Why naman ganun, bro? Kinwiri niya yung image. And nakwiri naman yung image. Image is that JPEG, but hindi siya issue ng preview URL or ng URL. Oh, ito yung URL. Bakit undefined? Ano ba kinuha ko? May URL, oh. Ginagawa mo. Nasa loob tayo ng image. So, array siya. Is that what they mean? Ba't siya array? Ba't nga ba array yan? Mali. Hindi dapat yan array, guys. I-edit natin. Multiple. Oh my God. Hindi dapat yan multiple. Mali, mali. It should be single. Okay. Save. And nagtupak na nga yung ating sinasabi ko. So, delete natin ulit. React issue yan. Hindi yan sa Strapi. Ayan, ano. So, single na lang siya. Media na lang. So, ito yung gagana na to. Ayan, no. May image na tayo, guys. And, yan yung itsura niya. And, ito yung kanyang title. Siguro, okay na yan. Text center. Hindi natin to kailangan.
So, ang next natin is yung description. No title, no description. So, man fishing. So, pag change natin, lalaking nangingisda. Ba't hindi hat reload to? Anyways, dapat hat reload yan eh. Then yung content, no? Yung content manage, yung CMS yung markdown. So, paano natin nire-render yung markdown? Ito na the moment of ano na. So, yung markdown natin is dito located, right? Markdown. So, dito is gawa tayo ng div. Then, yung content. Now, pag tinignan natin yan, object ata to. Nakita nyo, object. Pag ginamitan naman natin siya na tinatawag nilang @HTML, object pa rin siya. Hindi siya napaparse as markdown data kasi isa siyang rich text editor. And to solve that, kailangan natin gumamit ng renderer, which is again, yung available lang na renderer ni Rich Text Block Strappy is for React lang. So, walang version is built. That is why gumawa tayo nung SBR mic. No, so, i-install lang natin siya using yan, copy lang. Then, dito, pa tayo ng isa. I-install lang natin siya, no? Via ban add SBR mic or npm install SBR mic. Then, default, ayan na siya. Mag-i-install na siya. Then, use case is ganyan lang. I-import lang natin tong blocks renderer from SBR mic. Dito, guys, ganyan lang, ano? Then, isa-summon natin siya dito. Ng ganyan. Hindi blocks. This should be content. Tapos na. And pag bumalik tayo doon, reload, magka-crash siya kasi kailangan natin i-restart yung ating dev server. And the magic is here. Kita nyo, nag-render na siya, guys. Apakaangas. So, pwede natin gawing min height dahil nagre-restrict yung ating screen size. Is dulot yan, no? I don't know. Full. Oops, hindi naman. Yeah, kailangan natin ito bit full. O putang galabat. Naka-pause yan. With full. Hindi, okay na yan. Yeah, that's it. So, I think okay na to. Ayan yung itsura ng ating... So, dapat maging English yung ating markdown, naging English. O, di ba? Ang angas. So, pwede natin baguhin yung ating content markdown here. Pwede tayong maglagay ng link, I believe. So, lagay tayo ng link. I don't know, code snippet. Lagay tayo ng code snippet. Like, eto. Code snippet. Tapos dito is yung link. Click here to view Google search. Which is maglalagay tayo rito ng link. Google search.
natin yung kahit anong Google search na lang, no? Ito, Google search. Ayan, save. Meron tayong Google search na link. And, yeah. Copy lang natin to. Publish. Punta tayo sa Tagalog. And, pindutin para makita ang Google search. So, let's test it. Kita nyo, clickable yung link here. But wala tayong code, styling for code block. But that's okay. Hindi man problema yan. So, yun, makikita nyo yung ating link is clickable siya. But wala siyang styling for link. And, I don't know, masyadong opinionated kung i-style natin yan doon. Pwede naman nating targetin dito yan as anchor, like content, then style, global content. Ay, hindi, wala tayong free CSS. Is, I don't know. Anchor tag. Then, underline. Color. Black. So, ayan, no, may styling na yung ating link. And, yeah. It works. Pwede nyo, ganyan nyo lang i-style kung feeling nyo may sarili kayong styling scheme. Gusto nyo i-match yung markdown styling nyo sa sarili nyo. Markings is ganito lang naman yan. Targetin nyo lang, warp nyo lang siya rito. Then, kunin nyo yung element na gusto nyo baguhin. Kagaya nito. And masyadong opinionated na kung lalagyan ko ito ng default styling. But I think this one makes sense. And, yeah. Feel free, kung gusto nyo i-explore yan. Pasensya na kayo sa code style ko. Junior pa din ako. And, yeah. Aralin nyo na lang dito. Nandyan lang yan. Yeah. Ay, mali. Ba't ako nagre-reply dito? It will be for this. Ayan. Okay na yan. So, yun lang naman. Reactive na ang ating, dahil, so, hindi na natin kailangan pang sabihin sa user na gumamit kayo ng key block. Kasi nilagay ko na mismo yung key block sa loob. And I think reactive na siya. Goods na yan. So, ganun lang gumagana yung ating, para siyang WordPress. Highly customizable yung content or CMS. May to tawag na payload. Payload.js. Ito, gagawa rin ako ng content nito soon kung gusto nyo. But, yeah. Pareho lang naman sila ng idea. Strappy din siya. And I believe naka-react to. Yeah. As usual, ano ba ini-expect nyo? Naka-react din siya, guys. So, malamang react din yung, yung code base niyan. And that's it.